Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyanteng nagpatunay na ang tagumpay ay hindi lang para sa mga may malalaking puhunan, kung hindi para sa mga may malinaw na pangarap at lakas ng loob na mag-execute. Mula sa kanyang buhay bilang isang seaman na nangarap hindi lang para sa sarili, kundi para sa mas malaking misyon. Pinili niyang gumawa ng hakbang habang ang iba ay nagpapahinga, habang ang iba ay nagdadalawang isip, siya ay nagpaplano at kumilos. At mula sa isang simpleng idea na ipinagdasal at pinaghandaan, isinilang ang isang brand na ngayon ay patuloy na lumalago at nagbubukas ng pagkakataon para sa marami, ang Nice Dream Philippines. Sikat na sikat ito na ice cream. Isang tunay na ang pangarap ay may kasamang aksyon ay nagiging realidad. Walang iba kundi si Christian Phil, founder ng Nice Dream Philippines. Sir Christian, welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Thank you po, Yusek Gani, lalong-lalo na sa Kabuhayan at Negosyo. At siyempre sa nagdala sa atin dito, si Kasosyong Arvin Urubia, yung mentor po natin sa grupo. Siyempre, sa grupo natin, Kasosyo Group. Opo, salamat at doon din kita nakilala. At ngayon ay sikat na sikat itong ice cream mo, Sir Christian. At baka pwede mo kaming bigyan ng background. Sino ba si Christian Phil? Yun po, maraming salamat po, Yusek Gani. Ito pong sinimulan ko po itong negosyo na to. Last year lang po. Then, habang nasa barko po ko, itong negosyo na to, pangarap ko po. Kaya po siya tinawag na Nice Dream dahil never stop dreaming. Kaya po yung end po niya ay never stop dreaming. Kaya po naging siyang Nice Dream. Since naging hilig din po namin yung soft serve ice cream ng asawa ko, sabi ko, bakit hindi ito ang gawin nating negosyo? Para pag uwi ko, execute po kagad natin yung negosyong nasa isip lang po natin. Bago natin pag-usapan ang masarap na ice cream ng Nice Dream ay pag-usapan muna natin yung buhay ni Sir Christian. Ikaw ay isang seaman. Gaano ka nakatagal na nag-seaman, Sir Christian? Medyo matagal din po. 7 years din po tayo nagsimula. Then last year lang po, naisipan po nating tumigil para makapag-focus po tayo sa sisimulan nating negosyo. So, bilang isang seaman, ano ba ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon na ako ay gustong tumutok, talikuran ang pagiging seaman? Ang pamilya niyo ba ay mga negosyante or sino talaga yung naging inspirasyon mo, Sir Christian, na gusto mong maging negosyo na lang ang tutukan mo, hindi na yung pagsisiman? Actually, salamat po sa tanong na yan, Yusek. Ito po, sinimulan ko po to dahil kung hindi nyo po natatanong, yung father ko rin po ay isang seaman. Kaya lumaki po ako na medyo malayo po yung loob po natin sa father natin. Kaya yung binigyan po kami ng pagkakataon ni Lord na magkaroon ng anak. Sabi ko, balang araw, magkaroon ako ng anak, titigil po ako mag-seaman dahil gusto ko makasama yung anak ko, gusto kong masubaybayan yung paglaki. At dahil nakilala ko rin yung grupo ng Kasosyo Group, mas lalong nahubog po yung isipan po natin sa pagninegosyo. Actually, yung pamilya po namin ay ako lang po talaga yung sumubok na magnegosyo. Wala po talaga kaming background sa pagbibusiness. Kaya sabi ko, bakit hindi natin ibahin yung landas na lahat kami seaman, bakit ibahin naman po natin na maging po tayo, Yusek, maging negosyante naman po tayo. Sobrang laking po yun, desisyon na ginawa ko po. At sabi mo nga, ikaw ay seaman at siyempre, naging seaman ka dahil sa influence ng father mo. Opo. Na isang seaman. Hindi ka ba nahirapan no, na itong pagiging seaman ko ay isang stable ito na trabaho? Samantala sa pagdinegosyo, itong inumpisahan mo na ice cream ay dadaan ka pa sa experiment. Wala ka bang pangamba na baka itong tatahakin mo na
buhay, pangkabuhayan ay hindi ka sigurado? Actually po, yung nag-decide na po ako last year na tumigil magbarko, maraming nagulat. Dahil, biruin niyo po, matagal ko pong pinangarap na ma-promote po sa barko. Yung time po na na-promote ako, na matagal ko na pinagdadasal, sabi ko, sinubukan siguro ko ni Lord dahil ayun na rin yung time na titigil ako magbarko, tsaka po ako na-promote sa pagbabarko. Pero hindi po na natinag po yung pangarap ko na magnegosyo po dahil nararamdaman ko po na may kaya po pa po akong gawin na pagsubok dito sa pagnenegosyo na kayang-kaya pala ng seaman na simpleng ordinaryong OFW na pumasok sa mundo ng pagnenegosyo. Oo, walang kasiguraduhan, pero alam ko may magpapatunay at isa na ako magsasakripisyo doon. Isasakripisyo ko yung salary ko na 6 digit para dito sa walang kasiguraduhan na negosyo. Ngayon, nandito tayo ngayon, hindi lang sa social media, ngayon nasa network na po tayo ng kabuhayan at negosyo. At salamat naman, Christian, pinaunlakan mo ang imbitasyon namin ni Kasosyong Arvin kasi nung anniversary ng Kasosyo, sabi ko kay Kasosyong Arvin na gusto natin mag-feature ng mga OFWs, no? Mga overseas Philippine workers na sumubok sa pagninegosyo. Gusto natin yan na ma-feature, maka-inspire din tayo sa mga kababayan natin na nag-iisip magnegosyo at yung mga OFW, alam mo, napakahirap din ng buhay ng OF. So ngayon natupad itong kwentuhan natin na isa kayong seaman at na nagkagusto na magnegosyo lang. So ano ba ang paano napupunta, ikaw ba paano ka talaga napunta sa pagiging seaman aside from yung influence ng father mo? Ano ba yung naging educational background mo, Sir Christian? Actually po, yung bata pa lang po kami, nahubog na po talaga isipan namin na balang araw, paglaki mo, magiging seaman ka. Kaya yung nasa bata pa lang kami edad, ayun na talaga po yung tumatak sa isipan namin na hanggang paglaki namin, kumuha kami ng Bachelor Science Marine Transportation. Talagang ayun po talaga yung hinubog kami na magsisiman po talaga. Kaya yung time na yon na nag-decide po ako, marami pong nagulat, maraming hindi nag-disagree dahil nga po yung mga pamilya po namin ay mga seaman. Pero bago natin pag-usapan itong napaka-successful na negosyo mo sa ice cream, ay gusto mo na kitang tanungin nung ikaw ay seaman pa, ano ba yung typical na araw ninyo habang kayo ay nasa barko, Sir Christian? Ay naku po, Yusek Gani, sobrang hirap po talaga. Lalong-lalo na po kung nasa gitna po kami ng karagatan, nawawalan po kami ng signal. Ang mangyayari na lang po niyan, kung hindi po manonood na lang po ng movie after po ng work, talagang trabaho, tulog lang po ginagawa po namin noon. Pero ang nakikita ko po sa mga kasamahan ko, na ganun po yung ginagawa nila, sabi ko, bakit hindi ko ibahin na imbis na sila nagsasaya, ako po, nagkulong po ako sa kabina ko, pinaplano yung mga negosyong nasa isip ko para pag dumating yung araw na i-execute ko na yung negosyong gusto ko, madali ko na siyang ma-execute dahil nakaplano na siya. At ayun po, Yusek, natuloy po yung mga planong, hindi lang po plano, na-execute din po natin agad siya. No, alam mo, alam ko yung hirap sa pagiging OFW, lalo ka na, seaman, ano? Sa dagat kayo. So, sa gitna ng pagod, siyempre malungkot din kayo sa barko. Paano mo nahanap yung oras para ikaw ay mangarap, magplano na pagbalik ko sa Pilipinas ay gusto ko na lang magnegosyo? Ayun po, magandang tanong po yan. Kasi po kaming mga seaman, lalo na po sa karagatan, hindi po natin makontrol yung mga nature disaster. Talagang may mga alon po tayong malalaking alon na sinasalubong. Pag masama po talaga yung panahon, minsan po kung mamalasin po yung dadaanan nating area, may mga pirata pa po. Yung mga time po na yon na nararamdaman po namin yung takot, na pangamba na baka balang araw, baka umuwi kami ng nakakahon na lang. Habang sila yung nangangamba, ako po, patuloy po ako na nangangarap na balang araw makakaalis ako
sa bakal na rehas na ito. Dahil hindi habang buhay malakas yung pangangatawan natin, hindi habang buhay makakapasa tayo sa medical. Kailangan hanggang bata pa, sumubok tayo magnegosyo. Dahil alam ko, malaki ang magiging pagbabago nito na mas kaya pa pala nating mag-grow. Hindi lang po tayo dun sa, nasa iisang box po ng bakal na rehas ng barko. Oo, totoo ba, Sir Christian, na habang ang iba ay nagpapahinga, nagse-celebrate, ikaw ay nagsasara ng pinto para magplano ng negosyo, paano mo ma-execute yung mga pangarap mo na negosyo, at ito na nga, no? So ano ba yung madalas mong iniisip no nung ikaw ay nagpaplano sa pag-execute ng negosyo mo na to? Ay naku po, grabe po yung mga ko po noon, naiisip ko po. Kung nakakatawa na lang po sa yung kikwento ko. Nagdadrive po ako ng sarili kong limousine sa barko. Nagdadrive po ako ng sports car sa barko ng imagination. Kasi ito talaga yung plano natin yung paano tayo makalabas dito na hindi lang sa salary sa ibang bansa yung makakabili tayo ng mga gusto natin. Kaya sabi ko, ito balang araw, magagawa natin to. Balang araw, lalabas tayo sa TV dahil ito talaga yung plano. Kailangan mas malaki po yung pangarap na aanuhin natin, na susubaybayan natin na pangarap para sa ating mga sarili. So, naka 7 years ka. So, yung pinakahuli na talagang buo na yung loob mo, pag-uwi mo ng Pilipinas, ano ba yung pinakaunang hakbang na ginawa mo para simulan talaga itong nabuo mo na plano sa barko? Actually po, Yusek, maganda pong yan, no? Kasi yung nasa ibang bansa pa lang po ako, nasa barko po ako, marami na po akong kausap na pwedeng gumawa ng mobile cart ko, pwedeng mga supplier. Kausap ko na po sila kagad. Nasa barko pa lang po ako, nakipag-deal na po ako sa kanila. So yung time na nag-decide na po ako, natapos na po yung aking kontrata, ayun po, wala pong pahinga. Pababa, isang araw, kinabukasan, execute po agad. Pumunta po agad sa supplier, pumunta po sa gumagawa ng mga mobile cart na alam kong maganda para sa branding na itatayo ko po. Sa dinami-dami ng pwede mong itayong negosyo, Sir Christian, bakit ice cream ang napili mong negosyo? Ano ba ang special tungkol dito sa ice cream na to? May kwento ba dito sa naisip mong negosyo? Opo, actually po, kami po ng wife ko, mahilig po talaga kami sa ice cream. Kaya sabi ko, kung hilig natin to, bakit hindi tayo magtayo ng sarili natin? Hindi tayo gumawa ng sarili nating brand na balang araw makakatulong din sa mga kapwa ko kabaro na seaman. Kaya doon po talaga nagsimula yung lahat na nahiligan po namin at sabi ko, ito na yon, ito yung negosyong itatayo natin na papalakihin natin. Sa dami ng mga itong negosyo, no, ito talaga yung napili mo, itong ice cream business. At Sir Christian, sa mga negosyante, mga nag-iisip na mga aspiring na negosyante, no, malimit na problema ay bago sila magtayo ng kanilang negosyo ay puhunan. At syempre ikaw, seaman, siguro malaki-laki rin ang naipon mong na pampuhunan dito sa negosyo. Ikaw ba'y malaki ang inumpisahan mo na capital dito sa ice cream business mo? Actually po, Yusek, Gani, sinimulan ko po ito, nagnegosyo po muna ako talaga sa barko. Kung di nyo po maiisip, paano ka nagnegosyo sa barko? Ang ginawa ko po, nag-solve po ako ng problem dun sa barko po namin. Mostly po kasi sa mga kasamahan ko, hindi po sanay sa online banking, mga transfer po. Usually, kailangan ng OTP na resolve ko po yung mga problema po nila. So, since na ko po yung problema nila, ako po yung nagiging third party na magpadala po ng pera doon sa ibang bansa na may minimal fee. Doon po. So, para kang remittance din. Opo, yun po. May racket ka rin. Opo. Sabi ko, nakita ko po yung dati ko rin pong problema yun. Nagbaguhan pa lang po ako sa barko. Sabi ko, may problema dito sa barko. Nahihirapan sila mag-transfer ng pera.
ngayon po, nasolusyonan po natin yon. So, isa din po yun sa nagpahubog sa akin sa pagnenegosyo na kaya ko palang magnegosyo na walang puhunan. Kaya yun, doon na po nagsimula. Medyo malaki rin po na ilabas natin na kapital sa soft serve ice cream dahil po mobile cart po siya. Ang kagandahan lang po dito, since mobile cart po siya, nagro-rolling lang po siya. Wala po siyang renta, kung saan po maraming tao, doon po talaga yung pinupuntahan po ng rolling. So medyo may kalakihan din po yung naging kapital since e-bike po yung gamit ko pong negosyo po sa soft serve. So instead na yung mga client mo ay pupunta sila sa iyo para bilhin yung ice cream, ay ikaw ang nagdadala sa kanila ng ice cream, no? Opo. Oo. Ano ba yung pinakamalaking challenge nung ikaw ay nagsisimula dito sa ice cream business mo, Sir Christian? Actually, Yusek, napakalaking pagsubok po yung nangyari sa akin. Biruin nyo po, sinimulan ko po yung soft serve ice cream tag-ulan. So, sino makakaisip po ng magsimula po ng ice cream ng tag-ulan po, di ba? Ang nangyari po, yung soft serve ice cream ko po, ng mobile cart ko, since tag-ulan po siya, sa area po namin, binabaha po. So, nalubog po sa baha yung e-bike na hindi ko pa po siya naro-rolling, pero sinubok na po kagad ako ng tadhana na subukan kita kung kaya mo ba talaga. Pinahirapan ka na kagad. Pinahirapan na po kagad ako. Hindi pa po ako nakapag-operate, wala pong operation. Lumubog na po kagad sa baha yung e-bike na negosyong itatayo ko. So doon, imbis na maglugmok ako, mas nakaisip pa po ako lalo ng mga strategy habang lubog po sa baha yung e-bike ko. Kaya doon po nagsimula po lahat ng pagsubok po. Sobrang hirap po na pagsubok yun. Halos 1 buwan, 2 buwan po na lumubog po yung e-bike ko sa baha. Pero hindi po ako sumuko. Kahit may lubog po yung e-bike ko sa baha, sinubukan ko po siyang i-rolling. Kung hindi po kayo ay nakakapagtaka lang po talaga dahil kahit tag-ulan, kahit baha po sa kalsada, ang dami pong bumibili sa soft serve ice cream po na ginawa natin. So siguro masarap yan dahil kahit tag-ulan, taglamig ay tinatangkilik nila itong ice cream mo dahil usually yung ice cream malakas yan pagka summer. Opo. Oo. So ikaw ba ay hindi mo naisip itong nangyari sa iyo na challenge na lumulubog yung mga cart mo sa baha na sumuko at hindi mo na ipagpatuloy itong negosyo mo? Opo, hindi ko po talaga isusuko dahil nandito po yung pangarap ko eh. Ang kagandahan lang po, sa simula pa lang, sinubok na po kagad ako. Hindi po ako pinatikim ng 6-digit na kagad, nakita. Hindi kagad ako nakakuha ng malalaking pera. Pagsubok po kagad yung pinasubok sa akin, pinaramdam sa akin. Kaya doon po, mas lalo pong tumibay yung paniniwala ko na kaya ko to. Kasi kung kaya nga nila, mas kaya ko na pumasok sa mundong ito. So paano mo naman resolve ba yung naging problema mo doon? At alam mo, napakahirap sa ganyan na negosyo, lalo na sa ice cream. Kasi natutunaw yan eh. So paano mo inayos yung sistema mo at naging operation mo dito sa negosyo mo na to, Sir Christian? Actually po, Yusek, sinimulan ko po talaga, ako po talaga, hindi po talaga ako nag-hire ng ibang tao. Ako po lahat gumagawa, pagdadrive ng e-bike, pagtitimpla ng soft serve ice cream, paggawa ng menu, lahat po ginawa ko. Kasi gusto ko makita kung saan ako bubutasin ng magiging empleyado ko. Kaya kailangan malalaman ko po yung operation na tinatayo ko. Kaya yung 3 to 4 months na nakita ko po na ay kaya ko nang mag-hire ng ibang tao. Kasi alam ko na po kung paano siya patakbuhin. Kaya kung may hire po akong tao, alam ko na rin po kung nagnanakaw na ba sila, Nadadaya ka? nadadaya na ako. Ayun po. Kaya sabi ko, alam ko na yan, 4 months ko tinrabaho yan. Kaya eto na, ready na si Nice Dream Philippines. At napaka-importante, Sir Christian, yung may magme-mentor sa'yo sa business. Lalo na yan, hindi mo linya itong negosyo, lalong-lalo na hindi mo linya itong negosyo sa ice cream. At meron bang nag-mentor sa'yo dito sa
journey mo sa negosyo ng ice cream, Sir Christian? Sino ba ang nagturo sa iyo noon? Sino yung nagmi-mentor sa iyo? Actually, dati Yusek, yung hindi pa po ako hubog sa pagninegosyo, may pinapakinggan na po talaga akong isang tao, si Arvin Urubia. Yung sabi ko, anong mga sinasabi na ito? Parang imposible. Taliwas sa mga sinasabi ng mga, laging sinasabi ng mga mentor, business mentor, kuno, taliwas sa kanya. Sabi ko, sige nga, pakinggan natin to. Hanggang sa hindi ko napapansin, araw-araw ko na sa pinapakinggan. Hindi ko pa man na-i-execute yung negosyo ko, pero siya yung naging dahilan kung bakit yung mindset ko biglang nag-iba. Biruin niyo po, Yusek, seaman ka tapos bigla kang tatalon sa pagiging entrepreneur. Sobrang hirap po kung walang nagme-mentor, kung wala tayong pinapakinggan na tao na alam natin na makakatulong po sa atin. So wala pong iba, si Arvin Urubia po yung nakatulong sa atin sa pagnenegosyo, pumasok sa buhay pagnenegosyo. Si Kasusyong Arvin. At ipagpapatuloy natin yung kwentuhan natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, Sir Christian, sa pagbabalik po ng Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayo alis. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Kadalasang ginagawang coping mechanism ng ibang tao ang pagkain ng sobra sa tuwing nakakaramdam sila ng kalungkutan, stress o di naman kaya ay kapag may dinaramdam na problema. Pero totoo nga ba na ang overeating ay isang senyales ng pagkakaroon ng binge eating disorder? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa registered nutritionist dietitian at Master of Science in Food Science na si Dr. Beatrix Mercado sa isang episode ng Life Balance, enjoyment ang nararamdaman ng isang tao sa tuwing napapakain ito ng sobra, habang ang binge eating disorder naman ay merong kaakibat na emosyon. Yung binge eating disorder, ang difference sa overeating is about, si binge eating disorder is a mental health condition. So, recurring episode siya kung saan kumakain ng malaking quantity ng food in a very short period of time. So, usually, ang accompanied siya with feelings. So, usually loss of control, guilt, or distress. Samantalang si overeating, on the other hand, you just eat a lot kasi you enjoy the food. Hindi siya driven by emotional triggers, hindi siya driven by guilt or control or stress. But usually, gusto mo lang talaga yung kinakain mo or nag-enjoy ka dun sa food na kinakain mo. Dagdag pa ni Dr. Mercado, isa sa mga sintomas ng binge eating disorder na dapat bantayan ay ang malaking food intake kahit na hindi naman nakakaramdam ng gutom o kahit nakakaramdam ng kabusugan, ay patuloy pa rin sa pagkain. Kabilang din dito ang mabilis na pagkain kumpara sa normal pacing. Maaari rin itong magresulta sa pagsusuka dahil sa nararamdamang hiya, stress at anxiety matapos kumain ng marami. Ayon naman sa Cleveland Clinic, maaaring sumailalim sa treatment ang taong merong binge eating disorder katulad ng therapy, pagtake ng medications at pagkakaroon ng kaalaman sa tamang diet at nutrisyon. Keep in mind na lahat ng sobra ay masama, kaya dapat alam mo kung ano ang sapat na dami ng pagkain at nutrisyon na kinakailangan ng katawan mo to have a healthier mind and life.
Nasa dugo na ng Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Hatid ng DWIZ ang programang hangad ay maging tulay ng tamang pagtulong. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ. Kasama ang taong nasa dugo na ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Si Ms. Tony Rose Gaida, kasama ang mga taong may puso sa pagtulong. Mga non-government organizations, mga samahang matagal nang tumutulong sa mga kababayan natin, mga government agencies at marami pang iba. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ at ang bagong reyna ng public service, si Ms. Tony Rose Gaida. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DWIZ News Nationwide. Tulay Pilipino, dahil walang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Hindi pinasama sa graduation dahil hindi pa fully paid ang tuition? Nako! Bawal ito! Ang graduation ay isa sa mga pinakamasayang parte ng buhay, hindi lamang ng mga estudyante, kung hindi pati na rin ng mga magulang. Ngunit paano kung sobrang excited ka nang umakyat ng stage para tanggapin ang iyong diploma, tapos biglang sasabihin na hindi ka makakasama dahil may balance ka pa? Nako! Alam nyo bang bawal ito? Ayon sa Section 120 ng Manual of Regulations for Private Schools, ang sinumang estudyante na makakumpleto ng kanyang academic requirements ay mayroong karapatang graduate. Wala ring dapat ipangamba dahil nakasaad din dito na ang kakulangan sa tuition fee ay hindi maaring maging dahilan ng hindi niya pag-graduate. Kaya naman sa mga school administration dyan, huwag nyo namang hadlangan ang mga estudyante sa kanilang tagumpay. Hindi naman kayo tatakasan. Kaya baka naman pwedeng bigyan nyo ng consideration para di kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahas sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Inaasahan na ng mga bus company at otoridad ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal, paliparan at pantalan ngayong araw, Pasko ng Pagkabuhay bilang paghahanda sa pagbabalik trabaho bukas. Kaninang umaga pa lamang nagsisimula ng magmamataan ang mga pasahero sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City na naghihintay ng masasakyang bus pauwi sa kanilang mga probinsya. Samantala, isang bus terminal naman sa Rizal Avenue sa Caloocan City
maagang pumila ang mga pasahero bandang alas 5:30 ng umaga upang makasakay pauwi sa kanilang bayan. Kaugnay nito, naka-alerto naman ang mga tauhan ng Philippine National Police at Department of Transportation sa Parañaque Integrated Terminal Exchange upang tiyakin ang seguridad ng mga biyahero. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Angel Reñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Nandito pa rin po kami ni Sir Christian Phil sa Kabuhayan at Negosyo. At ano ba yung nararamdaman mo, Sir Christian, na siguro itong negosyo ko na to ay pwede na for franchise sa mga gustong mag-franchise kasi nakita mo na yung nakita mo na success na yung binuo mo na ecosystem ng pagninegosyo ng ice cream. Actually po, Yusek, ang plano ko po talaga niyan, after 2 years ko pa po talaga ipapa-franchise. Isang tao lang din po ang nagsabi sa akin yan. Yung nag-Zoom meeting po kami, si Arvin Urubia, sabi niya, ready na for franchise yung negosyo mo. Kausapin mo na yung isa sa consultant natin, si Sir Joms. Kaya naglakas loob po ako na kausapin yung malalaking tao na consultant na alam kong makakatulong sa negosyo ko. Kaya yung time na yon na sabi ko, ito, ready na talaga. Una, nakakakaba po talaga dahil biruin nyo, ano na po kayo ng tao, pagkakatiwalaan na po kayo sa franchise. Kung hindi po kayo ready sa negosyo nyo sa pagpa-franchise, talagang tutumba po talaga yung negosyo nyo. So, awa po ng Diyos, nakapasa po tayo sa assessment ng consultant natin. Kaya ngayon po, open for franchise na po si Nice Dream Philippines. Dahil ito na po, nire-ready na po natin lahat ng operation, lahat ng system na kailangan sa negosyo na itatayo natin. Wala ka bang nararamdaman na takot o pangamba sa Christian kasi hindi to biro itong pag-scale up ng pagninegosyo? Actually po, sa una po talaga, sobrang kaba ko. Natatakot po talaga ako. Pero alam ko may mga taong darating. At alam ko may tao sa likod ko na tutulong sa akin. Yung mentor ko, si Arvin Urubia, yung consultant ko. Kaya sabi ko, ito, hindi lang ako yung lalaban dito. May mga tao ako na kasama para sa laban na ito sa pagninegosyo. Napaka-importante rin sa pagninegosyo yung mga business partner, mga supplier aside from do sa mga customer mo. Paano nakakatulong sa iyo, Sir Christian, ang mga tamang tao, mga partner, supplier sa pagpapalawak at pagiging success ng takbo ng negosyo mo? Actually po, Yusek, sobrang laki po ng naitulong nila dahil hindi naman po tayo makakabuo ng magandang negosyo kung hindi rin po maganda yung relasyon natin sa mga consultant natin, sa mentor natin, sa mga kausap natin supplier. Kung hindi po maganda yung pag-uugali natin sa pagninegosyo, panigurado isa-isa po silang mawawala. Kaya sobrang laki pong tulong kung marunong kang makipag-negotiate, marunong kang tumanggap ng mga pagkakamali na alam mong ikakahubog ulit ng negosyo mo. Dahil dito po, nagsisimula pa lang po tayo sa negosyo, kaya kailangan nakikinig po tayo sa mga alam nating makakatulong po lalo sa negosyo po natin. So ngayon ay buo na yung loob mo na ito na talaga yung tututukan mo, hindi ka na babalik bilang seaman. Opo, ito na po talaga to. Totoo na po talaga to. Laban kong laban na po, Yusek. At bilang founder ng Nice, itong ice cream, no? Paano mo hinahandle yung mga problema, pressure, responsibilidad dito sa pagninegosyo? Actually, hindi lang po ito laban ko. Kasama ko po yung asawa ko sa laban na to. Kasi alam ko, pag yung partner mo ay asawa mo, kapartner mo sa negosyo, sobrang laki pong naitutulong niya dahil
real tukan po yung usapan nyo eh. Kung sa iba pong tao nang galing yung mga salita po, masasaktan po tayo. Pero kung sa asawa po natin, oo, masakit. Pero kailangan nating pag-usapan ng mas maayos. Kaya ito po, hindi ko lang po ito laban. Kasama ko po dito yung asawa ko. Kaya po, ready po ako sa negosyo na to, sa mundo po na ito. Sa mga challenges mo nung ikaw ay nakasakay pa sa barko at yung mga naging problema mo doon sa pibilang seaman, ito ba ay nakatulong sa iyo at ano ba yung mga natutunan mo? Lalo na ito, despite na hindi ganun katagal ikaw ay nagninegosyo, ano ba yung mga natututunan mo na nagagamit mo dito sa negosyo mo? Actually po, tayong mga Pilipino, isa rin po sa kinakatakutan natin ang lumabas sa ibang bansa. So tayong mga OFW, seaman, isa po talaga yung pinakaano namin, yung may lakas po tayo ng loob na magtrabaho sa iba, magtrabaho sa banyaga. Pero sabi ko, bakit hindi ako magtrabaho para sa akin, para sa sarili ko naman, para sa negosyong itatayo ko naman. So yung challenges na yun na kinaya po natin dahil malakas po yung loob. Nilakasan ko po talaga yung loob ko na tumalon sa ibang industry. Kaya ayun ko yung masasabi ko po na challenges na lakasan po talaga ng loob yung kailangan kung gusto nyo pong makapasok sa mundo ng pagnenegosyo. Sa dami ng mga ice cream brand, masasarap lahat at ako rin, marami rin akong kilala na nandiyan sa ice cream industry. Paano mo hinaharap ang competition dito sa ice cream industry at anong mayroon si Nice Ice Cream na lamang niya sa ibang brand, Sir Christian? Actually po, kung hindi nyo po natatanong, Yusek, yung nagsimula po ako ng negosyong ice cream, hindi po agad kita yung hinanap ko. Biruin nyo po, nagsimula po ako ng business na to. Imbes na kita po yung hinabol ko, nagpasaya muna po ako ng tao. Nagpasaya po ako, namigay po ako ng ice cream. Kahit alam kong medyo malulugi po tayo dahil nagsisimula pa lang tayo, doon po nakilala at alam kong lamang dahil kinokontent din po natin itong soft serve ice cream natin, itong pagnenegosyo po natin. Hindi lang po tayo nagbibigay ng masarap na ice cream, hindi lang tayo nagbibigay ng magandang serbisyo, kundi nagbibigay din tayo ng ngiti sa mga labi ng mga nagiging customer natin. At alam kong pagmamahal ang pangunahin, kaya masaya sila sa pabalik-balik po sila sa soft serve natin at tinatangkilik po talaga. May kasama pong pagmamahal yung pagsaserve po natin. Ano ba ang mabuti na sabi mo yan, Sir Christian? Ano ba ang masasabi mo tungkol sa consistency ng dito sa negosyo kumpara sa motivation na namomotivate ka dito sa pinasok mo na negosyo? Opo, yun. Yung na-motivate po talaga ako na ito dahil din po nakikita ko po yung mga kasamahan ko na alam po naman po natin, pag sa barko, pag masama po yung panahon, puro plano po talaga yung negosyo, puro planong negosyo po. Pero nakikita ko po, 20 out of 1, isa lang po talaga yung sumusubok magnegosyo. Kaya ito po, dito po tayo ngayon, sinubukan po natin. Ako na po yung nagsakripisyo para sa mga kapwa ko OFW, mga kapwa ko kabaro ko na seaman na sumubok sa pagninegosyo na ito. Itong nabanggit mo na mga OFW, ako personally malapit ito sa puso ko. Para sa mga overseas Filipino workers o kahit na rin sa mga empleyado na nangangarap magnegosyo katulad mo, ano ba ang maipapayo mo sa kanila na mabibigay mo sa kanila na advice? So yung mapapayo ko lang na advice sa inyo, lalong-lalo na kung gustong-gusto nyo talaga magsimula magnegosyo. Actually, Yusek, itong pagninegosyo po, hindi po para sa lahat. Sobrang hirap po talaga pumasok sa mundong ito. Pero kung nasa puso nyo po talaga yung pagninegosyo, alam kong kaya nyo rin po pumasok dito. Sa una, medyo mahirap, pero habang tumatagal, mas lalo tayong napapalapit sa pagninegosyo. Laging unang pagmamahal po talaga yung sa mga ginagawa po natin, yung kailangan dito sa buhay pagninegosyo.
may masasabi ka ba, Sir Christian, na kailan ba yung tamang oras sa magsimula ng negosyo? Kasi ikaw ay naging seaman ka muna and then ito, pinasok mo itong pagninegosyo. May tamang oras ba sa pag-uumpisa ng isang negosyo, pag-execute ng iniisip mo na pangkabuhayan? Magandang tanong po yan, Yusek, no? Kasi lagi yung iniisip po natin ay perfect timing. Wala pong ganun. Wala pong perfect timing. Kailangan mong magsimula ngayon. As in, ngayon na. Kung may naisipan kang negosyo, isipin mo, hindi lang ikaw yung nakaisip nun. Kahit gaano pa po kaganda yung negosyong nasa isip mo, meron na pong nakaisip nun negosyo na yon. Kaya paunahan na lang po makapag-execute sa naisip po nating negosyo. Kaya ayun po yung ano ko po sa kanila, may papayo ko. Huwag po kayo alis, mga kasosyo, mga kanegosyo. Magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nagkalat ang mga peking balita, mga peking produkto, peking seller, mga panlulokong gusto lang kumita ng pera at minsan buhay ang kapalit sa hangarin ng DWIZ na ibigay ang tamang balita, tamang paglilingkod, hatid sa bayan ang bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Abangan sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 Nationwide. Ikalat ang tama, bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Nabibitinan ka ba sa performance ng iyong PC at gusto mo itong i-maximize? Narito ang epektibong paraan para ito'y iyong mas ma-utilize. Step 1. Pindutin ang Windows key plus R sa iyong keyboard. Step 2. Sa Run dialog box, i-type ang msconfig. Step 3. Tumungo sa boot tab at pindutin mo ang advanced options. I-check mo ang number of processors at piliin mula sa drop-down menu ang maximum number ng processor na available sa iyong unit. Pagkatapos, i-restart ang iyong PC para ma-apply ang changes kapag ito'y iyong ginamit. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung naghahanap ka ng lugar na pupuntahan para mag-unwind, huwag nang palampasin ang probinsya ng Catanduanes dahil ang tanawin dito ay tila mula sa isang panaginip. Simulan na sa Cagdipa Rolling Hills. Matatanaw dito ang malawak na berdeng burol habang dinadamdam ang malamig na simoy ng hangin. Isunod na ang Bote Lighthouse. Isa itong makasaysayang lighthouse na itinayo pa noong Spanish colonial period para magsilbing gabay ng mga mangingisda. Bukod dito, magandang spot din ito para sa panoramic view ng karagatan, lalo na kapag papalubog na ang araw. Para naman sa kakaibang experience, bisitahin ang Poseidon's Rock. Isa itong natatanging rock formation na kahawig ng isang figura. Mayroon din itong maliit na pool na pwede magtampisaw. Kung gusto mo namang ma-experience ang mag-picnic sa ibang lugar, puntahan na ang Maribina Falls. Napapalibutan ito ng kagubatan at falls na may malinaw at malamig na tubig. Hindi rin dapat mawala sa itinerary ang Balakay Point. Perfect place ito para tumambay kung ikaw ay nature lover. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na at sabay-sabay tayong masurpresa sa kagandahan na taglay sa lugar na tinaguriang the Happy Island of the Philippines, ang probinsya ng Catanduanes. At yan ang ating highly recommended. Totoo nga ba na ice bath ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It!
Ayon kay Dr. Brian Davis na ang ice bath ay nagdudulot ng pagtaas ng hydrostatic pressure sa katawan na nakakatulong sa mas epektibong sirkulasyon ng dugo. Dagdag pa ng PubMed na ang cold water immersion ay nagdudulot ng vasoconstriction o ang pagkipot ng mga daluyan ng dugo na sinusundan ng vasodilation o ang paglawak ng mga ito pagkatapos ng immersion. Ang prosesong ito ay nagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo na tumutulong sa mas mabilis na pagdadala ng oxygen at nutrients sa mga kalamnan at tissue. Gayunman, ayon sa British Heart Foundation, ang malamig na tubig ay maring magdulot ng arrhythmia o hindi regular na tibok ng puso, lalo na sa mga taong may kondisyon sa puso. Ang biglaang pagtaas ng presyon ng dugo at tibok ng puso ay nagpapataas ng panganib ng atake sa puso o stroke. Kaya payo ng mga eksperto na mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago subukan ng ice bath, lalo na kung may kasulukuyang kondisyon sa puso o sirkulasyon ng dugo, dahil ang pag-iingat ay susi upang maiwasan ang posibleng panganib na dulot ng biglaang pagbabago sa temperatura ng katawan. Alamin kung bawal o hindi, dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Ayaw palabasin sa mall dahil nakabasag ng gamit ang kasama mong bata? Nako! Bawal ito. Kapag pumupunta sa mga mall at mayroong kasamang bata, hindi may iwasang mangamba dahil posible silang makasira ng bagay dahil sa kakulitan. Pero paano kung aksidenteng nakabasag ng gamit ang kasama mong bata at pinagbawalan kayong lumabas ng mall hanggat hindi fully paid ang halaga ng nabasag? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa batas, walang karapatan ang anumang establishmento na mag-detain ng sinumang individual. Ang maaari lamang gawin ng kanilang pamunuan ay pagbayarin ang nakabasag ng gamit. Kung ayaw magbayad, maaari namang kasuhan ng mall. Kaya sa susunod na punta sa mall, huwag alisin ang tingin sa mga kasamang bata. Magdoble ingat para iwas perwisyo at para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Nandito pa rin po kami ni Sir Christian sa Kabuhayan at Negosyo. Alam mo, Sir Christian, nakalimutan ko itanong sa iyo nung ikaw ay seaman pa lamang, no? Alam mo naman yung mindset ng mga tao about sa mga seaman na lagi kayong nalulungkot sa barko, kaya yung ibang mga kababayan natin na seaman ay nakakagawa ng, alam mo na, yung ibig ko sabihin. Ikaw ba hindi ka natitempt din nung ikaw ay seaman na ano, at saka napakaganda yung naging decision mo na bumalik sa Pilipinas at tumutok lang sa business para makasama mo yung pamilya mo. Dahil siyempre hindi naman natin masisisi yung mga seaman habang laging nasa labas, hindi nila nakikita yung ano, ay nakakagawa rin ng mga hindi ano. So, nakikita mo ba sa mga kapwa mo seaman yung ibig ko sabihin na hindi sila nagiging tapat sa pamilya? Actually, Yusek, magandang tanong po yun, no? Mm. Kaya ako po iniwan yung pagbabarko po Mm. dahil pag nasa ibang bansa po tayo po yung foreigner sa bansa po na yun. Siyempre, magandang lalaki po tayo, iniwasan po natin yung mga babae po na yan. Mhm. At nanguna po yung pagmamahal sa pamilya. Kaya po yung temptation sa ibang bansa na tabunan po ng pagmamahal. Yun. At saka hindi ka katulad ng mga ibang seaman na laging curious, di ba? So, ano ba dapat, Sir Christian, na ihanda na hindi lang puhunan, katulad nyo ng mga OFW, seaman, hindi lang puhunan ay handa, kundi pati na rin sa mindset bago pumasok sa pagninegosyo. Opo, malaking parte po ng buhay yan sa pagninegosyo. Yung mindset, kasi po kaming tayo mga OFW, seaman, yung mindset po talaga natin, magtrabaho, sahod, uwi, trabaho, sahod, uwi. Paikot-ikot lang po yan. Hanggang sa hindi natin namamalayan, ay tumatanda na po pala tayo. Ngayon, kung naayos po yung mindset natin, sabi ko po sa inyo, hindi pa po huli ang lahat. Kaya po nating maayos yung mindset natin. Kaya po nating maayos yung sarili natin. Lalong-lalo na kung gusto natin pumasok sa buhay pagninegosyo. Saan mo nakikita si Nice Dream Ice Cream sa susunod na
5 taon or 10 taon? Ano ang plano mo kay Nice Dream Ice Cream? Magandang tanong po yan, no? Talagang may long-term mindset po ako dahil hindi lang po tayo, may delayed gratification po tayo na tinatawag. Ayun po, na aral po natin ng dahan-dahan. Nakikita ko po yung kumpanya ko, si Nice Dream Philippines. Hindi lang po siya basta-basta nag-rolling sa kanto-kanto. Nakikita ko po na kaya po nating pasukin yung mga mall na malalaking mall dito sa Pilipinas. At siguro balang araw, kung papalarin, kaya nating ilabas nito sa ibang bansa dahil malaki yung plano natin dito sa Nice Dream Philippines. Sa mga negosyanteng dumadaan sa mga matitinding pagsubok, Sir Christian, ano yung mensahe mo sa kanila? Hindi lang sa mga negosyante, sa mga kababayan natin na may mga pinagdadaanan ng pagsubok. Ayun po. Talagang kasama po talaga sa buhay natin yung mga pagsubok na to. Itong pagsubok na to ay isa sa magpapatatag sa atin bilang isang tao, bilang isang negosyante, at bilang isang empleyado. Kasama po ito at parte po ito ng buhay natin. Kung magpapatalo po tayo at hindi po tayo gagawa ng solusyon sa mga problema na dumadating po sa atin, panigurado po, darating yung araw na magi-game over po yung buhay po natin. Kaya kailangan hindi po tayo susuko. Kasama po ito sa buhay natin bilang isang tao po. Nakikita ko yung page nyo sa business, sa business nyo na napakaraming mga views. Siyempre, isa rin ito na magandang platform sa pag-upload ng mga ginagawa mo sa negosyo, pagpo-promote mo ng negosyo mo. Ano ba yung impact sa pag-upload ng mga video na success ng mga negosyo ngayon, Sir Christian? Naku po, sobrang laki pong impact nito. Lalong-lalo na po, lahat po tayo may cellphone po. Kaya kung nagnegosyante po kayo at hindi pa po tayo nagko-content, hindi po tayo gumagawa ng daily routine natin as negosyante, mapag-iiwanan po tayo. Isipin nyo po, Yusek, sinimulan ko po yung negosyo ko na to at sinabayan ko rin po ng pagko-content itong negosyo ko po na to. Within 3 months, 3 to 4 months, nakapag-gain po tayo ng 250k followers sa Facebook po natin dahil consistent po ang paggagawa natin ng content. Consistent din po ang mga viewers po natin. Nakikita po lagi tayo sa platform, sa TikTok, sa Facebook, na mga nag-viral po tayo mga videos. Kaya po pumalo po sa ganun yung mga followers po natin. Sobrang laking pong tulong pagko-content pag nagnenegosyo po tayo. So, ano ang mga expansion na iniisip mo aside from dito sa ice cream, itong ruling, no? Mobile, ano ba mga iniisip mo na expansion na idadagdag mo sa business mo, Sir Christian? Ayun po, yung mga next po na moves natin sa pag-expansion, bukod po sa nagpapa-franchise na po tayo at may mga na-close na po tayong franchisee, ang next naman po nating moves niyan ay makapasok naman po sa mga mall, sa mga malalaking mall. Dahil alam ko, pag may physical store din po tayo, sobrang laki rin po ng impact po nito. At kung napapansin nyo po, yung Malunggay Pandesal, halos nakikita po natin sila kung saan-saan po. Ayun din po ang magiging plano natin. Kung sa iba-ibang lugar, makikita po natin si Nice Dream Philippines na nag-rolling. Bukod po sa magkaroon po tayo ng physical store. So aside from sa mga mall, hindi ba iniisip mo rin, i-promote mo yung ice cream mo sa Visayas at saka Mindanao as in the future, Sir Christian? Yes po, malaki po talaga yung magiging plano po natin. Sasakupin po natin yung sa Pilipinas na mahubog po tayo sa pagninegosyo. Hindi lang po ito tungkol sa negosyo ko po, hindi lang po tungkol sa Nice Dream Philippines. Tungkol na rin po ito para sa sarili po natin na kaya po natin magnegosyo kahit walang puhunan. Kung hindi nyo po natatanong, Yusek, ito pong suot kong polo shirt, nagsimula po ito sa negosyong walang puhunan. So, ikaw bago mo i-try yung sinasabi mo na yung sa mga remittance, no? Nagcha-charge ka sa barko. At ano ba yung mga ibang sinubukan mo na negosyo aside from ice cream, Sir Christian? Actually, lately ko lang din po ito nalaman, yung nahubog na po talaga yung isipan ko sa pagninegosyo. Bata pa lang po pala ako, nagninegosyo na ako dahil
Kung sa yung mga batang 90s po, yung mga nagte-text, Holland, magaling po ako diyan maglaro. Kaya yung pag nananalo po ako, imbis na ipaagaw ko po yung napanalunan ko, binibenta ko po yung mga text na napanalunan ko. So sabi ko, bata pa lang pala So, ako. naabutan mo pala yung mga... Opo, mga batang 90s po. Kaya sabi ko, bata pa lang po pala ako. May mindset na po pala talaga ako ng negosyante. Enterprising ka na. Opo, Noon pa. nandun na po pala tayo. May ipapayo ka ba, Sir Christian, sa mga kabaro mo ng mga seaman? Alam mo, mga seaman din, malimit din sila na naluloko or nai-scam. At anong maipapayo mo sa kanila kung mayroon kang pwedeng ma-advise sa mga kabaro mo? Sa mga kabaro kong seaman dyan, mga OFW, alam nyo po, tayo ang pinakaunang target ng mga scammer. Kasi tayo yung may pera, tayo yung madaling mauto, at tayo din yung gusto nating kumikita lang yung pera natin sa negosyo. Gusto natin magbibigay lang tayo ng pera. Usually, ganito po talaga nangyayari, Yusek. Gusto lang magbibigay lang tayo ng pera. Pero dapat isipin din po natin na magsimula po tayo ng sarili nating negosyo. Baguhin po natin yung mindset natin. Dahil wala pong one day millionaire, wala pong natulog ka lang isang araw, kinabukasan malago na yung negosyo mo. Kasi po usually, Yusek, ang nakikita ko po sa mga OFW, seaman, ang gusto nila, parang nagpapa-impress lang po sila Ay, may negosyo ko. Pinapa-impress lang po nila sa ibang tao yung negosyo nila. Hindi po nila nakikita kung yung future na negosyo na kailangan nilang sinisimulan. Totoo ba, Sir Christian, na mga seaman ay mga lover boy? Ay, totoo po. Sobrang mahal ko po yung asawa ko. At dapat isa lang din po mahalin yung asawa, no? Maraming salamat sa iyo, Sir Christian, sa pagbabahagi ng iyong kwento mula sa simpleng pangarap habang ikaw ay nasa barko hanggang nabuo mo ang pagpapatayo ng Nice Dream Ice Cream Philippines. Tunay na kahanga-hanga inyong determinasyon na hindi lamang mangarap kundi kumilos at mag-execute upang mabago ang direksyon ng iyong buhay. Ang inyong kwento ay patunay na ang tagumpay ay hindi instant. Ito ay bunga ng disiplina, malinaw na plano, tamang mentorship at paniniwala sa sariling kakayahan. Higit sa lahat, pinakita nyo ang hindi kailangan maging perpekto mag-isa dahil may taong darating at tutulong upang mas lalo pang lumawak ang ating pangarap. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Sir Christian upang mas lalo tayo maging matapang sa pagharap sa hamon ng pagninegosyo. Kung kayo man ay OFW, empleyado o negosyanteng dumaraan sa pagsubok, tandaan natin na ang pangarap na may kasamang aksyon ay nagiging realidad. Ako po si Gani Makatuma, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin, suportahan ng mga lokal na negosyong Pilipino. Para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episodes, maaari po natin balikan ng YouTube channel Gani Makatuman at Facebook page Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at update. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po. On air, online, on ground. Tama ang balita, tama ang